Nasabat ng Bureau of Customs ang 3 container van na naglalaman ng mahigit 13 million pesos na halaga ng mga puslit na carrots galing China. Bukod sa may amoy na, inaamag na rin ang mga smuggled carrots na dumating sa bansa noong October 2 pa. Si Noel Talakay sa Sentro ng Balita, live. Naomi, nandito ako ngayon sa loob ng South Harbor ng Port of Manila. Kung makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga smuggled na mga carrot na nasabat ng Bureau of Customs or BOC. Tumambad ang mabaho, inaamag at nabubulok na mga carrots nang buksan ang 3 malalaking containers ng Bureau of Customs. Ayon sa BOC, dumating ito ng October 2 ngayong taon sa South Harbor Port of Manila. Sa profiling ng Port of Manila natin, pinagdudahan yung mga shipments na to as containing misdeclared items. So, to prove their hunch correctly, inalert tong mga shipment na to nung October 8. Ayon sa BOC, galing China ang mga carrots. Fourth Consumer Goods Trading ang consignee nito. Tinatayang mahigit 52,000 kilograms ang kabuuan laman ng nasabing 3 containers. Katumbas ito na mahigit 13.2 million pesos ang halaga. Batay sa ulat ng BOC, diniklarang mga tisyo ang laman ng nasabing 3 container. Pero ayon sa BOC, kaduda-duda ang bigat ng mga ito. Kaya naman, agad itong ininspeksyon ng ahensya. Dito lumabas na sa unang mga box na brown ang makikita na may lamang mga tissue. Pero sa likod nito, nakalagay naman ang mga puting box na laman ang mga carrots. Maaring kargado to ng kung anumang chemical para mapahaba yung kanyang lifespan para umabot yung kanyang pagkonsumo mula dun sa kanyang pagtransport hanggang sa ina-anticipate nilang makalabas. Ayon pa kay Maronilla, nasa 1.2 million ang halaga ng tax na dapat bayaran. Pero giit niya, hindi ito ang iniiwasan ng may-ari ng mga smuggled na carrots, kundi yung pagsusuri sa mga nasabing item. Anya, pag ganitong mga gulay, dapat nakalagay ito sa mga refrigerated container. Pero sa kaso nito, nakalagay ang mga carrots sa dry container. Usually itong mga ganitong klaseng produkto, pag galing sa mga bansang meron tayong concern pagdating sa sanitary at phytosanitary, hindi nakakapasa to. Dahil hindi dumaan ito sa pagsusuri ng Department of Agriculture, ito ay maaaring makasama sa kalusugan kung makalabas sa merkado at nakakaapekto rin sa agriculture sector ng bansa. Binigyan din ni Maronilla na mananagot sa batas ang mga taong sangkot nito dahil sa paglabag sa Anti-Economic Sabotage Act kung saan non-bailable ito at mahaharap sa panghabang buhay na pagkakakulong ang mapapatunayang sangkot dito. Naomi, ayon sa BOC, ang pagkasabat ng mga carrot na ito ay nagpapakita lamang na totoo or committed ang ahensya sa pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga magsasaka at isulong ang fair trade. Naomi? Maraming salamat, Noel Talakay.